Good day mga kanitib. Balik po tayo dito sa ating programa sa Philippine Native Chicken Digital TV. We're broadcasting live dito po sa may Technology Business Center sa loob mismo na campus ng Central Philippine University. Ang CPU po is a private university, headed by President Dr. Ernest Howard Daguhoy. Kasama na po ng aming Chairman of Board Trustee, Attorney Peter Corbera. Ito po yung kaibigan, kaakibat po nyo sa pag-native chicken commercial scale, si Philippine Native Chicken. Doc James, for short. Magandang araw po sa ating mga ka-native that keep on following the Philippine Native Chicken. Now, thank you for your trust and confidence that you have given to Central Philippine University. Sa ating mga ka-native dyan, sama kayong bahagi ng Pilipinas o di kaya sa ating mga ka-native na mga OFW that keep on following the Philippine Native Chicken. Magandang araw po sa inyo. Sa mga gusto po bala mag-attend ng ating blended na face-to-face and tawag natin dito yung face-to-face and the webinar. We'll be having it on February 17. Sa mga gusto po, paki-connect po dyan sa may number na makikita po nyo sa ating dashboard para at least may bigay po sa inyo ang kailangan, and then ang email nyo para later on, pag nag-conduct po tayo, you will be given by the link sa ating webinar. Sa mga gusto po magpunta dito, we'll be having also the face-to-face dito mismo sa loob ng campus, dito po sa may College of Agriculture. Sa mga gusto po na magsama po sa atin on the face-to-face seminar. So, sa ngayong araw, yung palang ating registration fee para mga ka-native. Ang registration fee pa natin, that is I think 3,500. That is because the seminar will be the whole day seminar. Ang ating pagtalakayan dyan is all about native chicken production, from the selection of the breeder stocks hanggang po papunta doon tayo sa may bahagi na kung saan pagpalaki at pagpataba ng ating manok para po maibenta. So yung kung bakit na sa ating mga ka-native, if you think na makatulong po sa inyo, you can join us in this webinar and face-to-face seminar, a blended one. Pero kung medyo alanganin kayo, you can browse our page. All the information is given also in our page. Ang pinagkaiba na kasi sa ating seminar, naka-arrange by sequence. Yung kung bakit na it will be spending about mga 7 to 8 hours. But we will be doing na kung saan, if we can have it in 7 hours or 6 hours, the better, para at least, para kumpleto po ang malalaman po ninyo. So ngayong araw, we'll be discussing sa ating mga ka-native, yung tawag dito yung tanong ng ating mga ka-native, tungkol po sa sakit na halak. And then, ano ba ang karampatang pantambal dyan, if you'll be experiencing about the halak or what you call the tawag dito yung sipon, halak, ang mikrobyo kasi yung tawag natin is what you call the Mycoplasma gayseticum. May iba ring mga mikrobyo na kung saan po dumudulot din ng sakit na ganyan. For example, yung Bordeaux pneumonia, even the Shigella, even what they call the tag natin dito is what they call the avian malaria. Kung may malaria sa tao, sa hayop po, sa manok, meron ding what they call the avian malaria. Now, ano ba ang karampatang pantabal? Alam nyo kasi mga ka-native, as we mentioned nung nakaraang episode natin, na ang pinakaiba, halos yung mga sakit kasi halos magkapariyo yan, kaya lang meron siyang uniqueness doon, bakit? Kasi ang Shigella kasi, that is what they call ang sakit na yan is what they call the Shigellosis, that is what they call the bacterial infection, kung saan po manok matamlay, halos nakakumpulan doon sa isang bahagi po, but dito naman po sa may sipon o halak na yan, ang causal organism niya is what we call the Mycoplasma gayseticum. Kung ang manok po ninyo, makikita po niyo sa kulungan po ninyo na yung isang mata lang lumaki, except na pag dalawang mata talaga ang lumalaki, pag isang mata lang ang lumalaki, ibig sabihin po that is what we call caused by what we call the Mycoplasma gayseticum. Pero
Kung ang umatake, dalawang mata na, no, halos nagsara na yan, na it is caused by what they call the coryza. Kaya lang ang coryza, unlike yung Mycoplasma glycerticum, pwede na Mycoplasma glycerticum mag-iisa sa, pero ang coryza may kasama na sang Staphylococcus. Kasi pag may Staphylococcus infection, no, ang manok po nyo, mas mabilis silang dapuan ng tao dito ng coryza. Now, balik po tayo dito sa may Mycoplasma lang muna tayo. Now, yung ko bakit na basta Mycoplasma, the cultural management that you'll be doing on Mycoplasma, or what they call the broader pneumonia, na ang gawin na po natin is what we call the proper ventilation. Yung ko bakit na sa ating makaniti, bakit na dumadami yung sakit na yan, it is because of the poor ventilation, no, dyan mismo sa ating lugar, na ilagaan po natin ating manok. That is why that pwede bang gawin natin, no, wag po nyo masadong isara. No, wag po nyo masadong isara. No, I have also seen some vlogging na kung saan po halos para ang concept nyo kasi is that na para makatipid kayo sa gastos nyo on the brooding, ang di nyo pala alam na kung halos isara nyo yan na the accumulation of carbon dioxide inside the pen or inside the brooder pen, no, tataas yan. So pag tataas yan, no, ang tendency niyan at 3% to 5% carbon dioxide accumulation, no, inside the pen, it will trigger the occurrences of Mycoplasma glycerticum, mga ka-native. Okay lang yan sa una, mga ka-native. But, habang tumatagal ang ganong klaseng pen, ang tendency po niyan, it will accumulate na yung mga tubig mula sa dumi na yan. Pag-accumulate ng tubig sa dumi na yan, the tendency of it, na kung saan po it will decompose. Pag nag-decompose yan, mga ka-native, ang tendency niyan, it will emit what they call the noxious gases. To the point that sabi ko kanina, na if the carbon dioxide will increase by up to 5%, na sipon halak, tataas yan, mga ka-native. Kung ang target nyo lang din, para makasave kayo doon, no, on the brooding, yung ko bakit na binibigay namin palagi is what they call the paradise brooding technique. Alam nyo, mga ka-native, kahit gamitan nyo yan, na ang brooder nyo, lagyan nyo yung condensate bulb yan, na kahit isarapan nyo yan to conserve the heat, ganun pa rin mangyari, mga ka-native. The incidence of diseases, infection, tataas yan, mga ka-native, na with improper ventilation. Yung ko bakit na sabi namin is that na pwede bang i-adapt nyo lang ang paddless brooding technique, basta ang mga area ninyo, no, bastante po dyan ang what they call the risal. In the event na kung saan po medyo madalang ng risal, na pwede bang gamitin natin na yung mga sawdust, but paggamit yung sawdust, no, pidang wood shavings na lang. No, wood shavings na lang. Ang sawdust kasi, yung sa may pino kasi ang sawdust, unlike sa wood shaving, hindi ganun kapino. No, ang gawin lang yung mga native, no, siguruhin nyo lang na dry sa, and then lagay doon sa loob, but make sure na kung saan po wag po kayong gumamit minsan ng mahogany o kaya dimerina, no, because there is what they call the allelopathic property of it. Allelopathic substances, ibig sabihin po, pag nilanghap ng manok po niya yan, no, madudulot po yan ng sakit, mga ka-native. Yung ko bakit na pwede bang ibang kahoy lang muna. No, wood shavings can be done, mga ka-native. In the event pa rin na wala pa rin, mga ka-native, na pwede bang gamitin natin yung pinatuyo na damo, na halos dry na sa, no, ang gawin nyo lang, kaya lang ang pagpalit niya medyo frequent lang compared na din the risal. Now, ang gamitin po natin is what we call the, ang tag natin dito is what we call sa ating mga ka-native, na ang gamitin natin na phyto, no, kasama kasi yan sa pilot point natin is that na ang pinaka broad spectrum natin is what we call the garlic emulsified concentrate. Na mas mura pa yan nang bumili kayo ng incandescent bulb, mga ka-native. So, pwede bang gawin natin? No, ang garlic emulsified concentrate, yan na lang muna ang gamitin natin. No, kasi pag ginamit nyo ang garlic emulsified concentrate, ang tendency niya kasi, mga ka-native, is that it will produce what they call the natural heat na within the body. So, na-produce ang natural heat within the body, ang tendency kasi niyan is that na yung kung bakit sabi ko sa huwag po nyo gamitin kung mainit ang panahon. Gamitin nyo lang sa if ang panahon
is medyo malamig o maginaw. Because it will trigger what they call natural heat production in the body. And beside makanitib, ang kailangan mo lang dyan is about 3 to 5 drops per kilo of feeds. So makatipid ka sa paggamit. And then, nakaganda kasi makanitib of using the CP garlic emulsify concentrate. Sipon, halak na yan. Halos dala po. Yung ko bakit sabi namin is that na para makatipid ka, it is not na ibinibenta lang na Central Philippine University, baka sabihin nyo lang na nagpo-formulate lang kami and then para may benta, maawa po kayo. It undergone series of scientific studies dito po mismo sa campus namin. Now, within our research station, and beside nakita natin makanitib is that na ang nangyari na it is as potent now as the second and third generation of antibiotics available in the market. There is a scientific back explanation behind it, a scientific basis why we develop such kind of phytomedicine mechanism. Ang kagandahan kasi because it is a plant-based medication, ang ibig sabihin na mas maganda sa katawan natin mechanism. No? It is because it is the natural form. At sa kaganda doon mechanism is that na pinapaganda pang lasa ng manok po ninyo, no? Kasi buhay pa yung manok nyo, no? May bawang na po ang katawan niya. Kaya lang yung restriction sa paggamit po ninyo ng CPU garlic emulsify concentrate is that na one po nyong gamitin na during the warmer part of the day. It will provoke what they call the heat stroke. Ang gamitin ninyo, pag medyo mainit yung panahon, gamitin ninyo, if you want to use the garlic, is to use what they call the CPU garlic tea mechanism. Ito po naman, pag ginamit nyo ang CPU garlic tea, hindi lang siya ganun ka-potent in terms of the effectiveness. Kasi yung ating garlic emulsify concentrate, it will last even for, ang effectivity rate niya mechanism or effectivity time is about 48 hours. Ibig sabihin, pag ginamit nyo ngayon, pwede nyo, huwag mo na gamitin the next day, every other day yung paggamit mo, kaya lang pag medyo maginaw yung paligid, possibly you can use it even every day. And ang kaganda kasi ng garlic emulsify concentrate mechanism, it is a natural form of growth-promoting phytomedicine mechanism. Ibig sabihin, tutulungan yung manok natin to grow naturally, at the same time, base sa pag-aaral namin dito mechanism, kung makikita na kung saan the antibody count ng manok po tumataas sa paggamit natin ng garlic product. Now, ang sa may garlic tea natin mechanism, pag ginamit nyo to, huwag nyo nang gamitan, huwag na po kayong gumamit ng dewormer at saka ng multivitamins po mechanism. It is formulated na kung saan po, alam nyo kasi mechanism, napaka-trabahuso na magbigay pa kayo ng dewormer, pwede bang isa na lang? May vitamins ka na, may phytomedicine ka na, meron pa kayong dewormer pa. Yung kung bakit na ginawa natin ito sa CPU garlic tea. Pero sa paggamit ng CPU garlic tea sa ating mechanism, it is more of what we call the prevention. However, in the cases na kung saan po medyo kailangan mo na talaga, na gamitin talaga na pang-potent na gamitin po nyo is the garlic emulsify concentrate na you can have it be directly used doon sa manok ninyo o sa mga infected na manok nyo, but please use it only 1 drop per chicken. Huwag po nyong dagdagan hanggang 5 because that 5 drops it will render your animal baka maging morbid na yung animal nyo, baka mapatay pa yung hayop nyo because of the heat stroke. Mainit kasi ang garlic emulsify concentrate mechanism. Yung kung bakit pag ginamit nyo direct medication it should be at least 1 drop per chicken, infected chicken. You can have it up to 3 days, consecutive days para at least sigurado po kayo na safety po. Now, in cases naman sa tingin ninyo, you need to, alam nyo kasi mechanism yung palatability of the feeds. Yung ko bakit that we are suggesting, kasi ang lemongrass emulsify concentrate naman, yung kanyang expertise naman yan is in terms of what they call the respiratory infection. So, kung respiratory infection naman, gamitan nyo ng CPU lemongrass emulsify concentrate, pero ang paggamit nyo is similar also in terms of the CPU garlic emulsified concentrate. Kasi,
Now, the potency of it is similar with the garlic emulsified concentrate na kung saan po it is 48 hours. Pero, pwede nyo magamit ang lemongrass kahit mainit yung panahon, at saka ang kagandaan niya mga ka-native is that using this kind of phytomedicine po. Buong bango po ang paligid nyo because of the aroma coming from what they call the lemongrass. Alam niyo kasi mga ka-native, even some of our buyers here na ang ginagawa, hindi lang siya para doon sa hindi lang siya doon para sa mga manok, pati na sa pagluto ng pagkain nila, ang ginagawa nila na pinilagyan ng kung adobong manok, ng isang pirasong manok, na putting up mga 2 to 3 drops of garlic and lemongrass emulsified concentrate, para daw mas masarap, mas mabango yung niluto nila. Walang problema pa mga ka-native na that is a natural form, yung kung bakit na you can use it even in the dishes that you have. At saka ganda kasi mga ka-native because the use of it is only by drops. Now we have also the direction on how to use it dyan sa may bandang likuran niya. Kaya lang, nauna kasi printing namin, based on the lethal dose at 50%, pumapakita na kaya at that level. Pero on the field pala, the feedback coming from our users, sabi nila can we have it na kung saan po siya 3 patak lang, hanggang 5 patak, okay na po. So ibig sabihin, mas napabawas-bawasan pa natin ang gastos natin. Yung kung bakit na sa ating mga ka-native brooding. Lalo na sa ngayong panahon na kung saan po medyo malamig. Yung kung bakit na sabi ko noon, yung kanta na malamig ang simoy ng hangin, that is on December. Sa ngayon po, ang December, hindi na malamig ang simoy, mainit na. It is during the latter part of the January and early weeks of February na medyo malamig po yung simoy ng hangin. Now, in the changes of climatic condition na ka-native, anong nangyari dyan? It making our chicken to be vulnerable against respiratory and other type of infection. Because ang lamig kasi, alam niyo kasi mga ka-native, ang mga malalaking manok natin, hindi masyado problema dyan. Because yung balahibo nila, fully developed one, ibig sabihin po, they could withstand on the kalamigan ng panahon. Because ang kanilang balahibo kasi, it serves as what they call the thermoregulatory organ of the chicks o yung mga manok po. Pero, pag sisiw yan, doon papasok ang infection. And that's why that if we're going to rate the rate of the infection, and usually, it will last for about 6 weeks. Pag narinder yung manok nyo, mga sisiw nyo, during that time, it can affect what they call the growth. Yung kung bakit na kung ganon, dagdagan nyo na garlic emulsified concentrate para at least kahit paano po matulungan natin na kung saan po ma-enhance natin ang growth. May mga broiler raisers kasi napupunta dito, pumili lang ng CPU garlic emulsified concentrate. Alam nyo mga ka-native, they're using it as a natural growth promoting substance para sa mga runs na broiler. So, hoping na sa ating mga ka-native, bantabayan pala ninyo. This coming March, February pala, may palabas na natin ang CPU, fertility boosting concentrate naman na ka-native. Para sa lahat ng uri ng manok. Siguro kahit na si ibang hayop, pwede nyo magamit, but we formulated it for chicken, so para po mapa-increase natin ang fertility level and hatchability ng egg po, you can use what they call the CPU, egg boosting or fertility boosting concentrate. At sa kagandaan doon mga ka-native, sa mga layer pala, sa nagbinta po ng itlog ng layer, ang masamang balita, dumadami daw kasi ang itlog, yung kung bakit na bumaba ang presyo ng itlog. Ang gawin ninyo, you can have it be mixed because it is composed of what they call the turmeric, a natural form of colorant for the egg yolk. So, ibig sabihin na hindi mo kailangan maglagay ng synthetic na colorant para sa manok po ninyo para ang egg yolk maging matindi ang kanyang orange color. Pwede nyo lang gamitin. But sa ngayon po, piniprenta pa kasi yung karton niya and hoping that this February, before the end of February, maibenta na po natin ang tawag dito, yung CPU, fertility booster emulsified concentrate. Ang nagdag naman natin, ang sunod naman mga ka-native is the galangal emulsified concentrate. Effective against Staphylococcus and Pseudomonas
type of microorganism. Antabayan nyo naman yan now on the latter part of this year na may palabas natin yung galangal na fully scientific studied na kung saan po pili nyo na magamit no dyan sa inyong mga manukan. So yan mga kapatid ang ating mapagkwentuhan na tungkol po sa may halak, sipon, kung ano ang karampatang pagtambal and hoping na siguro na makatulong yan sa inyo. If you want to purchase it, no, wala po tayo sa Lazada, you can directly contact the mobile number na makikita po nyo. No, minsan, pasensya na hindi agad makareply yan. It is because na we have also some our work no, in the laboratory, yung kabakit na pag na-message pa kayo, hindi po agad nila masagot. But we're sorry for the inconvenience, but we'll always finding means na magpadala po sa inyo. No? Kasi kung nandiyan, kasi sa mga online platform, no, may mga charging pa sila to the point na nagiging mas expensive na yung product natin. And that is why that if you find this program informative, no, pakishare naman yan sa mga kilala po nyo, sa tingin po nyo makatulong po tayo. Sa hindi pa nakapag-subscribe, nakapag-follow, naka-like, kindly have it be done. Para every time that we have this kind of video, now you will be automatically notified by our social media platform. Sa ulitin, hoping, sa hanggang sa susunod naman na episode natin pagkwentuhan. Antabayan nyo naman dito sa ating Facebook page. No, thank you to all our followers. The increasing number, we are now almost 189,000 no, followers. No, ang likers po natin, almost 90,000 na. No, maraming salamat po no, sa tiwala po ninyo. Hoping that the information that we are given, that we are posting here in our page, makatulong po sa inyong lahat. Ito po yung kaibigan, kaakibat po nyo sa palagaan ng Team Chicken Commercial Scale. Si Filipino Team Chicken. Doc James, for short. Hoping na makita naman ito ulit. Sa sunod na episode natin, God bless and keep safe po sa ating lahat.